Bagong lahat, May 1 na hindi pa pumapasok yung sahod. After ng 3 straight first round exit ng Milwaukee Bucks at ni Giannis, makikipag-meeting na sa Bucks management itong si Giannis para sa future niya sa franchise base yan kay Sam Saranya. Magiging gipit na rin ang Bucks at si Giannis sa next 3 years or kahit next season lang dahil potentially si Damian Lillard isang buong season hindi makakapaglaro dahil sa Achilles tendon injury na pinilit kasi nila agad bumalik. Kasama doon yung $54 million ni Dame na kakain ng malaking cap space. Marami din magiging free agent sa Bucks na posibleng lumipat ng mga teams yung mga free agent player nila. Si Brook Lopez nga na 37 years old na, nasa rumors agad papuntang Lakers. Tindi din. Base pa sa dating best friend ni Lebron na si Windhorst, si Giannis ang magpapabago ng offseason dahil kapag nag-request siya ng trade, maraming mga teams ang posibleng kumuha sa kanya at marami ding posibleng mga player or mga young player ang hindi makakakuha ng contract or kaya i-trade agad paalis. Kailangan din di umano ng Bucks na kumuha ng mga draft picks. Kailangan nila mabawi yung mga naipamigay nila sa ibang team dahil sa pakikipag-meeting kay Giannis noong mga nakarang taon, ilang player na ba nakuha ng Bucks at ilang mga draft picks na rin yung napamigay nila. Hindi rin ata alam ni Giannis na papaubos na yung mga draft picks ng Bucks dahil sa kaka-meeting niya sa management. Mahihirapan din kasi ang Milwaukee na makabuo ng contender na lineup kung aasa lang sila sa free agency. 5 teams agad ngayon ang frontrunner na makakuha kay Giannis kung magre-request ng trade at makakakuha din ng Bucks ng malaking package. Una doon OKC, marami pa silang pwedeng ipamigay na draft picks, high value pa. Yung iba kasi doon galing din sa ibang team, mga swap at unprotected. Kasama doon ang Rockets na obviously kailangan nila ng isang veteran player katulad ni Giannis dahil na-expose sila sa playoffs. Binabata masyado ng Golden State. Ang Brooklyn Nets naman nag-iipon ng mga asset at cap space sa free agency at target din nila si Giannis bilang plan A. Mismo yung Golden State kasama rin dyan. Ang himala lang, hindi ko pa nababasa ang Lakers sa ngayon. Ang isa pang team na mukhang matutuloy din kung sakaling mag-request si Giannis ay San Antonio dahil kay Wembanyama. Lalong magiging magulo ang West kapag napunta si Giannis sa San Antonio. Initially, ito kasi yung inaabangang duo ng mga analyst. Minamadali kasi yung timeline ng rebuilding process ng San Antonio. May sapat naman silang cap space at trade asset para ma-accommodate si Giannis. Kapag napunta si Giannis dito sa San Antonio at nakasama si Wemby, parang naulit lang din yung David Robinson at Tim Duncan dati na dito unang nakakuha ng championship yung San Antonio. So dadami pa yung mga teams na magkaka-interest kay Giannis at kung sinong team ang malalaglag sa playoffs. Sa Game 5 naman ang Nuggets at Clippers biglang nagpakita ang playoff Murray. 43 points, 5 rebounds, 7 assists, 8 out of 14 sa 3-point area. Si Jokic naman medyo nag-struggle, matindi pa rin, triple-double, 13 points, 10 rebounds at 12 assists. Nung nakarang Game 4, hindi naglaro si Westbrook kasi may injury sa paa. Habang nasa warm-up kasi nung Game 3, nagkaroon siya ng injury na di umano ang paa niya. Hindi rin kasi sinabi talaga ni Westbrook kung maglalaro siya sa Game 5 noon kaya naging palaisipan. Nang bumalik si Westbrook, another 21 points, 3 out of 6 sa 3-point area. Kaya nakalamang din ang Nuggets sa Clippers 3-2. Ito naman yung problema ng Clippers na 3 taon na rin problema ni James Harden. Para makabawi ang Clippers, kailangan din makabawi ni James Harden na may worst game sa series na 11 points, 8 rebounds at 5 assists. Based sa stats ng Game 5, halos hindi involved si Harden sa offense ng Clippers. Nauulit yung Game 5 at Game 6 problem ni Harden na nawawala siya bigla. Mukhang hindi na kayang kontrahin ng winning rate ni Kawhi at comment nitong si Gerardo. Katulad last year versus Dallas, si Harden nag-average ng 26 points per game sa first 4 games sa series. Pero nung Game 5 at Game 6, meron na lang average nun si Harden na 11 points per game. Last 2023 nung nasa Clippers pa siya, second round sa first 4 games, 28 points si Harden. Game 5 at Game 6 nasa 15 points. Nang umabot yun ng Game 7, 9 points na lang siya.
Sa 2022, second round din versus Miami. Kahit nung mga first round din na nakaraang taon, ganito rin si Harden. 20 plus points sa first 4 games, pero sa last 2 or 3 games ng series, babagsak kasi ang stats niya. Ng 2022 versus Miami, sa first 4 games, nag 21 points per game pa nun si Harden. Pero sa game 5 at game 6, 12 points per game na lang. Kung si Giannis 3 sunod na taon natanggal sa first round, si Harden 3 sunod na taon na din na after ng Game 4 biglang nawawala sa scoring. Kailangan buhatin ni Gerardo at ni Kawhi si Harden para makapasok ng next round. Kapag si James Harden nagkaroon ng mababang stats sa Game 5, yun din kasi ang palatandaang delikado ang team niya na malaglag sa playoffs dahil nangyari yon 3 sunod na taon na.